Pag-usapan pa natin ang lost sa Bongeros. Kasama natin live mula sa San Nicolas, Batangas, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta ba ang panahon dyan? Kailan daw masisimulan yung pagsisid sa Taal? Well, Pops J, kung panahon ang pag-uusapan natin, no, wala namang problema masyado. Konting ambon lang, hindi pa lumalakas ganon yung ulan. Pero ine-expect din daw kasi ng mga residente dito na mas lalakas nga yung ulan dito sa may San Nicolas. At actually, Pops J, mabalikan lang din natin no, yung naging sitwasyon nga dito sa Taal Lake. Nagiging problema na rin daw kasi yung yun nga yung issue. So aabangan pa ng Philippine Coast Guard kung kailan nga ba sila magde-deploy ng tauhan or nung diverse Pops J dahil iniintay pa rin nila yung memo mula sa Department of Justice, Pops J. Marami bang otoridad dyan ngayon na Amy? May mga checkpoints ba na isinet up? Well, kanina Pops J, nung nag-travel tayo from San Jose, Batangas up until dito sa San Nicolas, no, may nakita tayong isang checkpoint, though hindi naging klaro para sa amin din kung ano nga ba yung silbi ng checkpoint dahil nasa may sa may area na yun ng Cuenca. So, tinitingnan pa natin kung magkakaroon pa nga ng possible checkpoints pagdating dyan. Pero so far, kalmado nga yung sitwasyon tulad na nasabi natin kanina. Kalmado yung sitwasyon at may nakausap din tayong ilang residente. Sabi nila wala naman daw silang pangamba dahil so far nga wala pa ring evidences kung ano nga, kung nandito nga ba yung mga bangkay nung lost sa Bongeros, Pops J. Amy, bukod sa PCG, meron bang mga kaanak ng nawawalang sabungero na nagpunta riyan? Well, hindi pa nila pinapayagan pero naka-standby kasi yung munisipyo ng San Nicolas in case nga may mga families dito na gustong pumunta at makita yung lugar. Dahil Pops J, itong area ng San Nicolas nakapalibot na dyan yung Taal Lake. So very wide yung area na possible dun nga mailagay yung mga bangkay ng lost sa Bongeros. So on standby yung mga public officials ng San Nicolas, pati na rin yung PNP ng San Nicolas, Pops J. Amy, yan bang itinuturong lokasyon? Marami bang kabahayan dyan o liblib yan? Well, tulad nga na sabi ko kanina, Pops J, medyo tabi na to nung Taal Lake, no? So, dito naman sa area ng San Nicolas, talagang konti pa lang din naman yung residential areas pero makikita natin na once makalabas ka dun sa mismong area nitong mga malapit sa lake, no, napakarami na diyang kabahayan and actually nade-develop na nga rin, may nakikita na rin tayong ilang pasyalan around the area, Pops J. Yung lumabas na witness, ano raw bang dahilan niya? Bakit nagsalita na siya ngayon makalipas ang ilang taon? Well, 3 years nga noon since nakalipas, Pops J, kasi from 2021 to 2022 may nawawalang mga sabungero at umabot na nga sa 34 yung bilang ng mga nawawalang sabungero. At yun nga, Pops J, ayon sa mga ulat, kaya ngayon lang din daw kasi naglabas ng pahayag itong si alias Totoy, kung tinatawag nila, Pops J, dahil nga raw meron na din kasing pagtatangkang kamatayan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. At gusto niya na nga rin daw kasi nga maipalabas kung ano nga ba yung katotohanan dito, Pops J, dahil ang tagal na rin na panahon ang nakalipas dito, Pops J. Amy, sa loob ng 3 years, ano ang inaasahang masisisi dyan sa bahaging yan ng Taal Lake? Well, Pops J, ang ine-expect na nga lang ng mga authorities dito, no, ay mga buto na nga lang din daw yung makikita dahil ay hindi din tayo sure kung kailan nga ba naitapon to. Walang exact date kung kailan naibaon yung mga bangkay kuno ng lost sa Bongeros, Pops J. So ang ine-expect nila hindi na yung mga katawan talaga kundi buto na lang ang makikita at kung ilang taon pa ang makikita ang magdadaan dyan, Pops J, talagang remnants na lang nung katawan yung makikita pero wala na yung balat, wala na rin yung mga laman, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.